Mga kababayan at mga idol, good news, bansang Japan magbibigay sa Pilipinas ng mga short and medium range na mga air defense system. Bansang Japan nag-offer sa atin ng mga air defense system, light tank, attack helicopter at mga patrol vessel para sa Philippine Coast Guard na magagamit sa pagbabantay ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Sa bagong balita na ating nakalap na mula sa Max Defense Philippines, nag-request ang Pilipinas sa bansang Japan na makabili ng mga Japanese-made na air defense system upang mapalakas ang ating defense capability. Inaprubahan na ang request na ito ng Pilipinas. Bukod sa mga air defense system, interesado at humihiling ang Pilipinas na matransfer sa atin ang ilang pinagluma ang kagamitang pandigma ng Japan katulad na lang ng Type 74 Light Battle Tank, AH-1Z Attack Helicopter. Isasama ko na sa listahan ang mga air defense system, katulad ng Type 81 at Improved Hawk Air Defense System. Inaprubahan na din ng bansang Japan ang pagbebenta ng nasa 5 Coast Guard patrol vessel na project ng Department of Transportation and Communication, at sa bagong balita nga na ating nakalap magbebenta sa atin ang bansang Japan ng kanilang mga air defense system, katulad ng Type 11 and Type 3 Short and Medium Range Air Defense System. Ang lahat ng project na ito ay bibilhin ng Pilipinas sa pamamagitan ng low-interest financing. Ginagawa ng Japan ang mga hakbang na ito upang lalo pang palakasin ang defense capability ng Pilipinas at upang magkaroon din tayo ng mga state-of-the-art na mga military weapon. Bukod sa pagbebenta sa atin ng kagamitang pandigma ay pirmado na din ang Visiting Forces Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Ito ay isang agreement o kasunduan na pinapayagan ng Pilipinas na mag-deploy ang Japan ng kanilang mga sundalo sa ating bansa. Maari din mag-deploy o magpadala ang Japan dito sa ating bansa ng mga kagamitang pandigma katulad ng ginagawa ng Estados Unidos. Ginagawa ng Pilipinas at Japan ang mga hakbang na ito upang ipakita sa China ang mas tumitibay at lumalakas na kooperasyon sa pagitan ng Japan at Pilipinas. Parehong problemado ang Pilipinas at Japan sa ginagawang pag-expand ng China ng kanilang teritoryo. May mga isla o teritoryo na kontrolado ng Japan ang pinipilit na inaangkin ng China. Ngayon ay balikan natin ang mga armas na gustong bilhin ng Pilipinas. Unahin natin ang Type 81 Short Range Air Defense System. Ang Type 81 ay Short Range Surface-to-Air Missile System. Dinevelop naman ito ng Japanese company na Toshiba. Dinisenyo ito upang palitan ang mga lumang anti-aircraft systems. May range ang missile nito na aabot ng 14 kilometers and equip ito ng Phased Array Radar Seeker for enhanced targeting capabilities. Sa ngayon ay active pa din sa serbisyo ang mga air defense system na ito at nasa pangangalaga ng Japan Ground Self-Defense Force. Nasa tinatayang 57 units ang operational, at kalaunan ay ireretiro upang palitan ng mga newly developed na mga air defense system. Nag-offer din sa atin ang Japan ng pag-transfer ng kanilang mga improved Mimhawk Air Defense System na isang medium-range air defense system. Ang unang dalawang air defense system na aking nabanggit ay maaring i-transfer ng Japan sa Pilipinas. Ngayon naman ay pag-usapan natin ang dalawa pang air defense system na maaring ibenta sa atin ng bansang Japan. Ang mga air defense na tinutukoy ko ay ang Type 3 and Type 11 na mga short and medium range air defense system ng Japanese Self-Defense Force, ang Type 11 Surface-to-Air Missile, o mas kilala bilang Tansamkai-2, ay isang short-range air defense system na dinevelop ng Japan. Pumasok ito sa serbisyo ng Japan Self-Defense Forces noong taong 2014 at itinuturing na successor ng Type 81 missile system. Ilan sa mga key feature ng air defense system na ito ay ang mga sumusunod. Mobility, mounted ang air defense system na ito sa isang 6x6 truck para sa rapid deployment. Radar and guidance, equip ito ng mas advanced na Active Electronically Scanned Array, AESA, radar at Active Radar Homing Seeker for target engagement. Deployment, nakadesign ng air defense na ito bilang anti-aircraft, effective din ito laban sa mga low-altitude threat, including ang mga drone at fast-moving aircraft. Ang isa pang offer ng Japan sa atin ay ang kanilang Type 03 Medium Range Surface-to-Air Missile o mas kilala sa tawag na CHUSAM or SAM-4. Isa din itong Japanese-developed surface-to-air missile system na currently ay isa sa mga pangunahing air defense system ng Japan Ground Self-Defense Force. Nakamount sa isang unarmored 8x8 truck ang Type 3 air defense system kasama na dito ang command center, radar unit, launcher, and transloader. Bawat truck ay may kakayahan ng makapagdala ng 6 na missiles na may bilis na Mach 2.5. Kayang magkapag-track ng nasa 100 targets ng Type 3 air defense system simultaneously at capable na makapag-engage ng 12 target at once.
ilan sa mga capable na maaring maging target ng Type 3 ay katulad ng fighter jets, helicopters, and cruise missiles. Mayroon din itong maximum range of 50 kilometers at equipped ng advanced na Active Electronically Scanned Array Radar o ESA radar. Equipped din ng CHUSAM missile ng Active Radar Homing, Inertial Guidance, and Mid-Flight Command Link for Pinpoint Accuracy. Taong 2014 ding nang mag-re-evaluate ang Japanese Ground Self-Defense Force upang e-upgraded Type 3 or CHUSAM-Kai Air Defense System. Pumasok ang Type 03 system sa serbisyo taong 2005 upang palitan ang lumang improved Hawk system at makapag-provide ang Japan Ground Forces ng mas advanced na medium-range air defense capability. Ang tanong na lang ngayon ay ano-ano ang magiging epekto ng acquisition na ito sa ating armed forces. Sa pamamagitan ng pag-acquire ng Type 3 and Type 11 air defense systems, ay magiging malaking boost ito para sa defense capability ng ating bansa. Enhanced Air Defense, capable ang Type 03 na makapag-provide ng medium-range protection against sa iba't ibang aerial threats, samantalang ang Type 11 ay nag-o-offer ng mobile short-range defense. Mabibigyan nito ang Pilipinas na capability na i-secure ang mga critical infrastructure at makarespond sa mga low-altitude threats effectively. Strengthened regional cooperation, sa pamamagitan acquisition na ito ay mas lalong lalalim ang defense ties sa pagitan ng Japan at Pilipinas. Pinapakita din ito ang pagtutulungan ng dalawang bansa sa lumalalang crisis sa Indo-Pacific region. Ilan pa sa mga magandang epekto ng pagbili at pagdaragdag ng air defense system para sa ating hukbong sandatahan ay magkakaroon tayo ng layered defense. Makakapag-provide ang Type 03 ng medium-range capabilities, samantalang ang Type 11 ay for short-range protection. Ang Spider Air System naman ay makakapag-provide ng quick reaction and multi-target engagement capabilities, allowing for a comprehensive defense strategy against sa various aerial threats, katulad ng drones, aircraft, and missiles. Interoperability, ang Japanese and Israel air defense systems ay nakadesign for network-centric operations. Capable ito na makapag-share ng data and coordinate responses sa ibang mga air defense system. This interoperability would allow for efficient command and control, optimizing engagement against multiple threats. Enhanced targeting, the Spider advanced radar and missile systems could enhance target acquisition and tracking when integrated with the Type 03 and Type 11, improving the overall effectiveness of the air defense network. Operational flexibility, the mobility of the Type 11 and Spider systems allows for rapid redeployment, providing the Philippines with flexible response options in dynamic threat environments. Ang tanging disadvantages na lang dito of course ay ang operational cost and maintenance. Isama na din natin ang mga missile na nakakabit sa bawat air defense system ay magkakaiba-iba. Subalit bagaman ganun ay magiging good investment ito para sa ating armed forces sa loob ng mahabang panahon, dahil bukod sa magkakaroon ng layer air defense capability ang ating bansa ay mapoprotektahan din natin ang mga critical structure dito sa ating bansa.